Good morning mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motovlog Garage. Meron tayo ngayon dito, Aerox B2, yan, palit kaming ball race, front shock repack, tapos palit mga preno. Yan si Sir from Bagumbong, Caloocan, North Caloocan si Sir. Sir, pwede kita pakita? O yan, yan si Sir, Sir Ibes, no? Yan, from North Caloocan. Napanood niya tayo sa YouTube kaya nagpagawa siya sa atin ngayon. Tapos si Sir, may dala na siyang ball race, pero okay lang naman sa akin yun. Pero sinabi ko kay Sir, peke itong ball race mo. Bakit? Ito yung marking yan eh. Ang layo nung font nung pagkaka-ball race niya. Ayan. Ayan ang laki. Ball race bearing Aerox. Tapos pagdating niya, isang balot lang, nandun na lahat ng ball race. Ito. Yan. 6 yan eh. Yan mga mo. 6 yan na piraso. Kaya ano kasi, pag original Yamaha kasi, hiwa-hiwala yan mga bok, bawat plastic. Isa-isa lang yan. Kaya sir, pagdating niya, nandito na lahat sa isang plastic. Diyan pa lang sa font mga bok, peke na yan. Ito yung sample ng original na parts ng Yamaha. Pansinin nyo. Yung numbering, maliliit na sakto lang, sa kanya payat na malaki. Itong ano, halimbawa to, may nakasulat dito. Ano ba nakasulat? Bush, solid. Bushing yan eh, ibig sabihin. Kaya sa kanya ang laki. Ball race bearing. Yan. Sa font pa lang, sa plastic pa lang, alam mo peke na kagad yan. Kaya may Yamaha genuine niya, linaw. Ito yung original, ang labo lang. Yan mga bok. Peke yung nabili ni Sir. Pero still, kakabit pa rin natin yan dahil meron, maayos naman tayo magkabit. Tsaka, nagkakabit naman talaga tayo ng replacement na mga ball race. Meron tayo yan, meron tayong Fighto, meron tayong Racing Monkey. Nagkakabit naman talaga tayo yan. Ang inaano ko lang kay Sir, kasi baka isipin niya original, hindi. Peke yung nabili niya. Kasi ang original na mga ball race, maabot yan ng 1+. Aware lang tayo mga bok. Kasi nalinis na natin yung tipos niya. Mukhang brand new na, natanggalan natin yung mga kalawang. Ginamitan natin yan ng steel brush tsaka ng WD-40. Tsaka yung mga bok, ito na rin pala. Ito yung pinagbalitan na original niya na ano, tinanggal natin na railings. Yan mga bok, nakikita nyo, may number yan. Ayun, nakikita nyo? ZLP2, yung dulo 171. Diba? May number. Ito yung sa kanya ngayon. Wala yung number kahit isa. Plain lang yan mga bok. Kaya, lahat ng markings na masasabi nating peke, talagang peke. Wala yung mga marking na makikita mo sa original. Pero still, kakabit natin yan, walang problema yan. Ano lang, awareness lang tayo na Shopee mo sir nabili no? Yun, pagka Shopee talaga, mataas na mataas yung chance na mapipeke ka. Kaya makikita nyo kasi mga book. Kaya alam ko kagad na peke pagdating ni sir kasi marami tayong original parts. Marami tayong, kaya alam ko na kagad sa plastic pa lang, alam ko na kagad na peke kagad. Ito yung meron tayo mga book, original na bearing ng ano, ball race ng NMAX. Kaya mga book, 2 box magkaiwalay. Tapos sa loob ng box na yan, may plastic yan, iwalay din yan mga mo. Kaya pagdating pa lang ni Sir, sabi ko, ay Sir, peke ito. Para aware din si Sir na hindi original yung nabili niya mga mo. Yan, so, gawin ko muna yung mga pinapagawa ni Sir, balitaan ko kayo mamaya ulit. Yan mga bok, kakabit ko na yung railings sa may chassis, kasi nakabit ko na yung nasa tipos. Yan, may grasa na rin yan mga bok. Dito tayo sa may chassis, meron tayong gamit na proper tools, boreless installer. Para walang pukpukang mangyayari mga bok kayo, no? Sa ilalim, sa ibabaw. Mapapansin nyo, nandiyan pa yung railings, nakaangat pa yan. Yung sa ilalim, nakaangat pa. Pag sinikip ako na itong nut, sisikipan natin, magko-compress na yan. Lalapat siya nang walang mangyayaring pukpukan na mangyayari. Yan mga bok, ipitan ko muna, pakita ko sa inyo pagkatapos. Yan mga bok, na igpitan na natin. Sobrang igpit na, hindi ko na maigpitan talaga. Talagang lock na siya. Mapapansin nyo mga bok yan sa ilalim, pumasok na yung tools natin. Nilapat niya na yung railings. Yan sa ilalim. Sa ibabaw yan. Hindi nyo na makikita yung railings, yung tools na lang. Kasi nakalapat na yung railings. Tanggalin na natin yan mga bok. Para makabit na natin yung mga ball race. A few inches later. Yung mga bok, ikakabit na natin yung mga special nut. Bali, pag gumagawa ako, kung paano ko tinanggal, ganun ko din binabalik. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, proper pa rin yung pagbalik para kung ano yung nasa ilalim, yung pa rin yung ilalim pag ibabalik natin.
inayos natin yung pagtanggal para maayos din yung pagbabalik. Yan, tapos nalagay ko na yung pinakatakip. Nalagay ko na yung mga balls. Ibabalik na namin ngayon yung tipos. Yan mga bok, nabalik na namin yung pinaka manibela. Yan mga bok na pang-smooth na, wala nang, ayun, kusa na siyang dumudulo. Hindi katulad kanina, ayun, dumudulo na mga bok. Hindi katulad kanina, pag ginanong ko, may stack up sa gilid. Ngayon wala nang pigil. Pero hindi pa naman talaga grabe yung balls ni sir. Talagang nag-decide lang siya dahil may dala na nga rin siya. Kaysa, ang biyahe niya kasi mula Bagumbong, Makati, araw-araw ganun, 70 km balikan. Tapos lubak-lubak nga daw sa kanila. Kaya nagdesisyon na rin kami talagang palitan para hindi na rin bumalik si sir. Isang gawaan na lang. At least ngayon maganda na. Halos pares na nung sa akin kung paano yung handling ko. Pares lang nung ginawa ko dito. Kaya balik na namin yung mga pyesa mga bok. Kasi ay re-rep ako pa pala yung front shock. Mga bok, nalinis ko na yung front shock niya. Nakakalas na yung skeleton. Natapos na linisin. Gagamitin natin ngayon Motul Fork Coil Expert. Diyan pa lang sa packaging mga bok, expert na yan. 20W mga bok. Ito yung nakuha nating langis kay sir. Dalawang shock na yan. Nasa ano lang mga bok. Ayun, 100 ml lang. Kasi talagang makikita namin dito, ang nilagay lang talaga niya mga dito, 60 ml kabilaan. 100 lang yung lumabas kasi hindi naman natin na-drain ng 100%. Talaga may natira na konti. Kaya 100 lang yung nalabas ko kabilaan. Kaya ngayon gagamitin na natin Motul Fork Coil Expert tapos titimplay natin para kay sir. Maganda na yung bounce niya. Ayan mga bok. Gawin ko muna. Ayan mga bok, papakita namin sa inyo yung planong shock na ginawa natin. Yan si sir nakasapa sa motor niya. Sige sir, daganan mo sir. Lagyan mo ng todo mo, pinakamalakas mong bigay. Ayan mga bok, nakikita nyo kahit itodo ni sir. Ayan si sir medyo may kalakayan ng katawan. Pero nakikita nyo yan yung guhit nung langis. Ang layo pa rin sa sa taas. Ang laki na ng clearance. Hindi katulad kanina anin sir, paalang ginagamit mo, bumababa na. Ngayon gamitan mo ng paalang. Ano, wala na siyang galaw na sobrang, kanina kasi lupay-pay talaga. Ngayon ang ganda na ng ng resulta ng ginawa natin. Ayun, bumabalik na. Di ba? Tsaka meron ng persang tumutulak sa'yo pabalik. Hindi katulad kanina na parang wala. Ayun, di ba bumabalik na? Diba? Hindi mo pa binabalik yung katawan mo, binabalik ka na. Diba? Bumabalik na. Tsaka smooth na yung baba, tsaka balik. Yun nga sir. Yan mga bok. Yan mga bok, yung tumutunog, ito yun ha. Yung caliper, di ko pa kasi nakabit, kaya tumutunog. Yan, mga bok, balik ko lang yung mga pairings para, kasi magpapalit pa kami ng mga preno. The next day. Yan mga bok, tapos na nating ibalik lahat. Nagpapalit na rin ng brake pad si sir sa harap, brake shoe sa likod. Overall, okay na yung motor ni sir. Tinest drive ko na rin yan, napakaganda ng handling na. Kahit isang kamay mo lang, ang sarap, hindi walang kontra, walang pigil na mararamdaman. Smooth na smooth. Pero syempre, hingi pa rin tayo ng feedback kay sir pagka uwi niya. Chat ko siya kung anong feedback niya sa gawa natin. Pero overall, ang ganda na. Pwede nang bitawan. Maraming salamat sir sa Sir Ibes from Bagumbong, North Caloocan. Maraming salamat sa pagdayo sir at sa tiwala. Yan sa sir. Yan pala yung feedback na message sa akin sir. Solid naman, natuwa naman siya, talagang nagustuhan niya yung gawa natin mga bro.